Isa pong mapagpalang araw na hapon sa ating lahat mga kaprobinsya. So for today's video mga kaprobinsya, lilinisin natin yung ating sinunog, yung bagong area doon na may natira pa na mga kahoy-kahoy. Yun po yung ating lilinisin. So today is May 1, 2025. It's a Labor Day. Pero tayo ay patuloy pa rin yung ating trabaho dito sa ating sariling farm. So sariling trabaho naman mga kaprobinsya, kaya wala pong problema. Ganun po talaga kapag tayo ay nasa probinsya. Wala pong holiday sa atin. Pero naman, tulad po niyan, pag mainit pa, hindi naman natin pinipilit kasi sariling trabaho. Yun po yung advantage kapag wala tayong amo mga kaprobinsya. 4 PM na po mga kaprobinsya, pero napakainit pa rin. So ito pala yung mga kaprobinsya yung ating kasama. Ayan no, si Panday, yung ating alagang tuta. Si Panday at ayan no, si Kuya Ding. Ayan po yung ating mga alaga na sumusunod sa atin. Kung saan tayo pupunta, susunod sa akin to. Kasi yung 5 nakatali. Ayun mga kaprobinsya, yung ating mga alagang aso, nakatali po silang lahat. Maliban kay Alien. Tapos dito sa tuta na to, bagong dinala sa akin kasi ayaw nila ng aso doon kasi napakarami na. Kaso ayan, ang kulit. Ayun. Ayun si Panday. So tara mga kaprobinsya, puntahan na natin yung ating bagong area na lilinisin na natin yun para pag umulan, maisabay na natin sa ating tatanimang mais. Let's go! Ayan mga kaprobinsya yung ating area. So kanina, nagdilig na tayo doon sa kabilang portion na yun mga kaprobinsya. Tapos dito, bukas naman na umaga, yung gamit natin, yung hose, yung bagong hose ng water pump, yun na yung ating gamit kaninang umaga mga kaprobinsya. So diniligan na natin yung isang mukha na yun, yung kabilang mukha na yun. Bukas ito naman, kasi sobrang tuyong-tuyo na mga kaprobinsya. Kawawa naman yung ating mga tanim. Sayang yung effort natin na tinanim natin dyan. Ang tagal natin na dinidiligan yan para mag-survive sila. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung ating pagdidilig hanggang abutin ng tagulan. Ganun naman po talaga mga kaprobinsya, may season ng tagulan, may season ng tag-init. Kaya ganun talaga ang buhay sa probinsya. Ganun talaga ang buhay sa bundok. Lalo na pag umasa tayo na tubig ulan lang. Ayun mga kaprobinsya yung natin wala, inubos na ng kambing yung sitaw dito. Inubos dito, yung banda dito, inubos na ng kambing. Wala tayong magagawa niyan. Pag tinali ko mga kaprobinsya, magugutom kasi wala na, tuyong-tuyo na yung natin, yung area natin, tuyong-tuyo na. Kapag kinulong ko naman doon, magugutom yan. May padidi pa naman ayun. Yung dyan na yung yung anak niya. Yun mga kaprobinsya, kaya kawawa naman. Kaya hinayaan ko lang. Kaso yung tanim natin ng sitaw, ayun, kinainan na. Ito na lang yung natitira. Wala tayong magagawa niyan. Talagang peste po yung kambing, sa totoo lang. Lalo na kapag may tanim-tanim tayo, peste talaga po yung kambing. Kapag pinali ko, wala ka nang mapagtalian kasi halos natutuyo na mga kaprobinsya yung yung mga damo dito. Lalo na dito sa bundok, sobrang init. Sobrang tuyo na, natutuyo na talaga. Kaya tis-tis lang mga kaprobinsya. Laban pa rin tayo sa buhay. Ganun talaga. Ganun po talaga ang buhay. Ito po mga kaprobinsya yung lilinisin natin Ayan Ayan yung ang lawak mga kaprobinsya hanggang doon sa dulo. Ayan yung mga kahoy na ito mga kaprobinsya, nakaharang kasi ito. Nakakaharang dito sa pagtataniman natin. So ang gagawin natin, ilalagay natin sa dito lang, sa portion na to. Dito. Ayan, dito lang natin ilalagay. Tapos kapag natuyo siya naman, susunugin naman natin. Tuloy-tuloy yung, para hanggang sa maabo sila. Pero sa ngayon, gagawin natin ito. Dito natin ilalagay, sa gilid lang. So tara mga kaprobinsya, hindi naman na mainit dito kasi yung araw medyo pababa na po dun sa kabila. Yung dito sa kabilang bundok, medyo presko na, hindi na masyado tinatamaan ng araw. Kaya dahan-dahanin natin ito mga kaprobinsya.
mga kaprobinsya, so pahinga tayo. Time check tayo is 5:30 PM. So malapit na mag-alas 6, meron pa tayong mga alagang hayop na pakakainin. Pero saglit lang naman yon, may aso pa tayo. Nagrarasyon tayo sa ating mga alagang aso kasi bawat kamalig nilagyan ko ng aso. So tinalian natin mga kaprobinsya yung aking mga alagang aso dahil nga po kinakain yung itlog ng Bengala na gusto natin sanang paramihin yung ating alagang Bengala dito. Nga lang, parang naging predators na yung ating mga alagang aso kasi kumakain sila ng itlog. Yun po yung disadvantage kapag nakakawala sila. Okay, sana malaya sila na paikot-ikot dito sa ating area. Nga lang, yung itlog ng Bengala kinakain nila. So hindi tayo makapagparami pag ganon. So tinali muna natin mga kaprobinsya. Kapag ng ano naman yan makakalipas yung pangingitlog ng Bengala, hindi na natin silang bitiwan. Kasi yung manok, nasa mataas naman yung mga pugad ng manok kaya hindi naman nila makain. Yung nga lang, ito namang pabo, isa pa yon, posible nilang kainin. Pero pag inuunahan ko naman sila mga kaprobinsya kapag nangitlog yung pabo kasi, kinukuha ko agad yung itlog, tinatabi ko para hindi nila makain. So ayan mga kaprobinsya, kung tawagin yung trabaho na ginagawa ko ngayon, durok po kung tawagin sa amin. Kapag tulad niyan, gubat, pag tinabas ko yan, natuyo, susunugin natin. Pag nasunog natin, may matitirang mga kahoy-kahoy. Yun po yung iniipon natin, mga kaprobinsya, kasi na makakaharang yun sa pagtatanim natin ng mais. O kahit anong itatanim natin. Kaya yung tingnan nyo, parang uling yung kamay ko. So ganun talaga mga kaprobinsya, yung buhay dito sa probinsya. Ito lang naman mga kaprobinsya yung challenge Kapag nadatnan mo, kapag yung area mo gubat at plano mong magtanim, ang mahirap yung nag-uumpisa talaga. Yung nag-uumpisa kang mag-clearing, lalo na area mo gubat. Parang unang-una pa lang nabuksan yung area na maklear. Yun po yung mahirap. Pero pag natanggal naman natin yung mga tulad dito, yung mga malalaking kahoy, tapos ma-maintain natin na hindi sila natutubo, madali lang na magtanim. Kasi tulad ngayon, may herbicide naman. Ang ingay ng Bengala mga kaprobinsya ang ingay. May mga herbicide naman po ngayon. Spray na lang natin, patay yung damo. Pero pag gubat pa, malalaki yung kahoy, mahirap sprayin yan. Kaya yung challenge sa atin, sa umpisa lang. Pag na-clear na natin yung ating area, malinis na, at ma-maintain natin na malinis, walang kahirap-hirap na yun mga kaprobinsya. Kasi spray na lang natin, tataniman natin, madali na lang po yun. So ito yung buhay na pinili ko. Kanya-kanya naman tayong may paninindigan tayo, may kanya-kanya tayong prinsipyo. Sabi nga it is just a simple matter of principle. It is a matter of choice. Ito yung pinili kong buhay, ito yung ginusto kong buhay dahil ito yung passion ko. Dito ko masaya Yun, kung bakit yung iba nagtatanong na nasa Maynila raw ako, umalis pa ako ng trabaho, umuwi ako ng probinsya para kumbaga magtanim-tanim, tapos maglulupa, babalik sa bukid. Bakit para na ginusto ko na umalis sa trabaho na maayos naman yung trabaho ko, tapos mas pinili ko tong anak buhay. Yun yung mahirap ipaliwanag. Kung sa side ko madali kong ipaliwanag, sa mga hindi nila naintindihan, mahirap nilang intindihin. Sa akin, naintindihan ko yung sarili ko kasi ito yung passion ko Ito yung hilig ko Unang-una mga kaprobinsya, ang katwiran ko, ang trabaho sa Maynila, o saan mang lugar, o gusto mo mag-abroad, choice mo yun Yun po ay pribilehiyo natin Pwede kong gawin yun at balikan. Magtrabaho, mangamuhan, choice ko yun Pwede kong balikan. Pero itong area na pagsumikapan namin, itong lupa na naipundar, wala naman mag-asikaso nito Walang mag-aalaga dito na katulad ng ginagawa ko. Wala. Kung hindi ko gagawin ngayon, kailan ko gagawin? Kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa? Hindi naman kaya ng papa ko. Iba pa rin yung trabaho ko Iba pa rin yung upahan mo. Kasi ito, alam mo, paulit-ulit yan Pag in-clear mo, tutubo. Ang mangyayari, puro upa. Yan yung, mahirap Kaya sa trabaho ko, sariling trabaho, pinan yung mga kaprobinsya. Hindi ko nga akalain Sa panahon ako dito, at
area ko, nasa 2.5 hectare na. Napakalawak na mga kaprobinsya kasi 3.5 hectares. Estimate ko to, may isa't kalating mga isang hektarya o mahigit pa. Ito. Basta hindi bababa sa 2 hektarya na yung na-clearing. Magsipin yung kabahayan na yan, sa kanto doon, papunta doon. Ang estimate ko na sa 2.3 to 2.5 hectare. Ganun ka liwanag na. O biruin mo. Kung hindi ko ginawa nung umuwi ako, ilang araw yun. Nandito rin lang naman ako. Iba mga kaprobinsya. Yun po yung pinagtataka ng iba na bakit ko pinili yung ganitong buhay. Yun po yung aking sagot. Ito po, dito ako masaya, dito nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Tahimik mga kaprobinsya, ibang-iba ang buhay sa ibang lugar sa syudad. O, kita mo, napakasariwa ng hangin. Dito, hindi pagwapuhan dito sa probinsya. Tapos, pumayat daw ako. Hindi naman ibig sabihin, pumayat ako, nagugutom ako dito. Ang dami ng alaga natin. Paano ka magugutom? Kumakain naman ako. Pumayat ako dahil yung trabaho, hindi katulad ng trabaho ko dati sa Maynila. Pa-upo-upo, pakain-kain. Hindi pressure yung banat ba, yung trabaho. Ano lang, pa-chill-chill lang eh. Kaya tumaba ako. Pero hindi po lahat ng mataba healthy. Hindi po lahat ng mataba healthy. Kasi nga, yung iba, na ubis na eh. Diba, yung sobrang taba, so hindi na swato doon sa edad niya, yung kilo niya. Overweight na. Yun po yung, yun yung ibig sabihin po na hindi po lahat ng mataba healthy. Kaya kailangan natin, ang maganda naman sa na-exercise ka, fit yung katawan mo, matibay. Hindi ka hingalin, bata ka sa trabaho. Yun po yung kagandahan eh. Di ba po sa Maynila, nag-gym pa yung mga tao para maging fit yung katawan, may abs, para maging fit yung katawan. Dito hindi mo na kailangan mag-gym. Ito na yung buhay na araw-araw, kumikilos ka. Kapag pahiga-higa ka lang, patulog-tulog ka, tataba ka talaga. Eh yun naman po ay hindi magandang bagay. Kapag lalo na tumatanda tayo, kain-tulog lang tayo. Habulin tayo ng sakit pag ganun mga kaprobinsya. Kaya habang bata pa tayo, dapat nasasanay natin yung sarili natin na nainip tayo kapag walang ginagawa. Nainip tayo kapag walang ginagawa. Tulad niyan, tingnan yung mga kaprobinsya, kanina, 3:30 o alas 4 yon, nakita ko hindi mainit. Lalo talagang linisin na to. Kasi darating po yung tag-ulan, malinis na, tataniman na lang natin. Tingnan yung mga kaprobinsya, yung background natin, oh. Ang ganda, napakatahimik po mga kaprobinsya ng ating area. Tulad ngayon, hindi na mainit, tapos mahangin, tapos yung paligid natin, puro mga nyog. Napakatahimik mga kaprobinsya. O kita mo, ito yung buhay na hinahanap ko mga kaprobinsya. Bakit? Sa Maynila, maingay ang kalsada, mayroong mga siga-siga, may nag-iinuman, may nagsisigawan, kanya-kanya po. Tapos, polluted yung hangin dahil sa mga sasakyan. Tapos, hindi ka safe kung isipin kasi maraming tao, halo-halo yung tao. Kapag nasa syudad ka, hindi mo kilala yung mga tao na nasa paligid mo. Hindi mo kilala. Yun talaga ang yung trip-trip lang. Uso yung adik. Nag-adik-adik. Yun ang mahirap sa syudad. Kaya hindi ko po talaga pinangarap na manirahan sa syudad. Hindi ko talaga pinangarap mga kaprobinsya. Ito yung buhay kung saan masaya ako. Kaya hindi ko ipagpapalit yung probinsya. Dito ko pinanganak, dito ko tatanda, dito ko iwanan ang alaala ko dito. Dahil gano'n naman po mga kaprobinsya eh. Siya napakapayapa ng ating kapaligiran. Ito yung buhay na hinahanap ko dahil gusto kong mamuhay ng napakatahimik mga kaprobinsya. Gano'n naman talaga. Sa buhay hindi ka pwedeng magmadali. Sa buhay, lahat tayo lilipas din. Lahat tayo magiging kwento na lang, alaala na lang. Kaya yung may naalala kong kanta mga kaprobinsya, yung parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa nais ko marating. Kaya't nais ko kayong pasalamatan kahit man lang sa isang awitin. At parang kailan lang ako ay magmalimos sa lansangan. Dahil sa inyo,
Ang aking tiyan at ang bulsay ay nagkalaman. Kaya't itong aking awitin na inaawit, nais ko kayo ang handugan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama, tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Ganon mga kaprobinsya, tingnan mo. Kwento yun mga kaprobinsya. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa nais kong marating. Parang kailan lang, halos ako ay magmalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsay nagkalaman. Kaya't itong aking awitin, nais ko kayo ang handugan, di ba? Tapos tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong isang awitin na iiwanan sa inyo alaala. Yun po mga kaprobinsya. Yung mga linya na po yun, nakakabagabag damdamin. Yun bang sa realidad ng buhay, ganun talaga eh. Kaya mag-iwan ka ng magandang alaala, kasi kung hindi maganda yung alaala, paano ka alalahanin ng mga naiwan sa iyo? Yung mga mapag-iwanan mo. Ganun talaga mga kaprobinsya. Walang sino mang tao ang pwedeng humusga sa atin. Panginoon lang. Yun po ang tatandaan natin. Kasi yung Panginoon, nasa isip mo pa lang. Ano yung totoong pagkatao mo, hindi mo pwedeng dayain yung Panginoon. Yung tao na nakapalibot sa'yo, na hinuhusgahan ka, hayaan mo. Hayaan mo. Dahil hindi nila alam yung nasa isip mo, nasa puso mo. Diba? So, yung resulta, yun yung makikita mo. Kaya tuloy lang yung ating buhay mga kaprobinsya. Ang importante, lumalaban tayo ng patas. Yun yung pinaka-importante, legal. Legal yung ating ginagawa. Wala tayong nasasagasaan. Hayaan mo, hayaan natin yung minsan taong wala daw tayo mararating. Ganito lang yung buhay na pinili natin. Hayaan mo, hayaan natin sila. Patuloy yung ating trabaho, patuloy yung ating pagsusumikap. Ang importante, hindi tayo nagugutom. Hindi tayo nang hihingi o nagmamakaawa sa ibang tao na tayo ay pakainin. Mas maganda pa nga yung nagbibigay eh. Kung mayroong sobra, tayo ay makapagbigay sa kapwa. Hindi naman mahirap gawin yun mga kaprobinsya. Ang hindi ko lang gusto, hindi naman lahat, yung alaga ko, minsan nawawala, minsan nakakauwi, iyak yung ulo. Tapos may nagpapain pa ng... Sana patuloy niyo po kaming suportahan ng mga farmers. Buhayin po natin ang mundo ng agrikultura. Peace out.